Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. ipinahayag na maging maingat tayo dahil merong mga grupong hinihikayat ang Armed Forces of the Philippines na kumalas sa gobyerno kapag nagkataon maging Myanmar 2.0 ang kahihinatnan ng Pilipinas. Kasi kung magkaroon ng extra-constitutional na galaw, number one, hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung mga accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo, hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Ang bubuhay lang sa'yo, kokonting bansa. Isa na yung China, kaya sanction nga sila eh. China, mahirap nang mapagkatiwalaan. 10 taon na ang nakalipas, sinabi ni Xi Jinping na hindi nito imimilitarize ang Spratly at ang West Philippine Sea. The islands of South Nansha Islands do not target or impact any country, and China does not intend to pursue militarization. Amerika itunodo na ang kanilang puwersa sa Venezuela. Gerald Ford Carrier Strike Group dineploy ng Trump administration sa US Southern Command. Matinding pagdami ng puwersa ng Amerika malapit sa Venezuela. Tama si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. Tunay na hindi mapagkakatiwalaan ang China. Taong 2015, si President Xi Jinping mismo ang nagsabi ng siya ay nasa Amerika na hindi nito imimilitarize ang Spratly Islands at ang West Philippine Sea. Maritime rights and interests. We are committed to maintaining peace and stability in the South China Sea, managing differences and disputes through dialogue, and addressing disputes through negotiation, consultation, and peaceful manner, and exploring ways to achieve mutual benefit through cooperation. We are committed to respecting and upholding the freedom of navigation and overflight that countries enjoy according to international law. Relevant construction activities that China are undertaking in the islands of South Nansha Islands do not target or impact any country, and China does not intend to pursue militarization. Pero matapos lamang ang ilang taon, bumungad sa mundo ang ginawang artipisyal na isla ng China sa West Philippine Sea na nilagyan ng mga armas at radar na mga pasilidad at taliwas sa ipinangako ng Chinese Communist Party. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. binalaan ang mga kababayan natin na naghihikayat na tumiwalag ang militar ng Pilipinas sa kasalukuyang gobyerno ng bansa. Ayon sa kalihim ng depensa, mag-ingat tayo dahil kapag militar ang namumuno sa Pilipinas tulad ng bansang Myanmar, mas lalong babagsak ang ekonomiya at ang pamumuhay sa Pilipinas. Ito ay paraan lamang ng ibang merong personal na interes sa politika. Dagdag pa ng kalihim ng depensa, mas mapag-iiwan ang Pilipinas dahil hindi na ito kikilalanin ng ibang mga bansa kapag nangyari pabor ito sa China. Kapag wala na tayong mga kakamping bansa, mas madaling masakop ng China ang West Philippine Sea at maging ibang mahalagang katubigan ng Pilipinas na mayaman sa oil at gas. Bukod tanging China at mga bansang komunista o diktador ang kikilala sa Pilipinas kapag tayo ay pinatakbo ng isang military junta. Sir, last na lang siguro sir, nabanggit nyo sa speech nyo po na nagpo-focus na tayo sa defense posture, pero dito sa atin may mga ilang retiradong sundalo na nagpapakalat po ng fake news against the military, and among them may mga naghihikayat pa pong mag-aklas sa gobyerno. Ano po yung masasabi niyo po dito? Well, natural, itong mga to, siguro examinin natin ang motibo. Dahil pag naghihikayat ka ng sandatahang lakas na mag-aklas sa gobyerno, ginugusto mo ang militar na magpatakbo ng gobyerno. Di ba? At the end of the day, wala nang batas kasi. At rule of law nawawala. Ngayon, sino ang makikinabang? Ang makikinabang lamang ay ang mga kapani ng mga bansa na hindi kasama ng buong mundo. Bakit? Kasi kung magkaroon ng extra-constitutional na galaw, number one, hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung mga accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo, hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Ang bubuhay lang sa'yo, kokonting bansa. Isa na yung China, kaya sanction nga sila eh. So, if you're willing to risk extra-constitutionality in the face of sanctions, sino makikinabang? Sir, para ba sa sitwasyon ng Myanmar, sir? Well, exactly the situation of Myanmar. Thank you for pointing that out.
Exactly, and I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Yan ang kasabihan. Di ba? So you support, sir, yung pag-review sa pension system po ng mga retirees nga po na may mga, let's say, seditious statement or Well, misinformation? on two counts. Number one, nire-review din natin yung pension system naman. Hindi lamang for the obligations that come with it, pero sa benepisyo din ng ating retirees. Kasi probably 99% ng ating retirees are law-abiding. They know the limits of what the armed forces should and can do. And they also have sacrificed the better part of their lives honorably. So their benefits should be also adjusted, no, to keep in step sa adjustments din na nakukuha ng ating armed forces ngayon, no? Ngayon, that is the major initiative. Yung major initiative talaga kung paano mapabuti ang buhay ng mga retirado. Kaya meron tayong Veterans Valor Clinics, Veterans Health System, pension reform, adjustments. On the other hand naman, sa mga kaso na ganito na talagang lantaran, dapat i-prosecute ito at pag convicted, tanggal ang pension. Sa ibang balita naman, matapos magyabang ni President Maduro na nakahanda ang kanilang 5,000 mga Russian anti-aircraft missile na kanilang ipinosisyon sa iba't ibang lokasyon sa Venezuela, President Trump inulat ang buong mundo matapos iniutos nito ang deployment ng isa sa pinakamalakas na carrier strike group sa armada ng hukbong dagat ng Amerika. Gerald Ford Carrier Strike Group ipinadala ng Amerika malapit sa Venezuela. Ayaw mang kumpirmahin ng Trump administration pero nitong malalim na intensyon sa area ng US Southern Command. Sasali ang Gerald Ford Carrier Strike Group sa mga barkong pandigma ng hukbong dagat ng Amerika sa rehiyon. Kabilang na ang mga guided missile destroyer na USS Jason Dunham, DDG-109, USS Gravely, DDG-107, USS Stockdale, DDG-106, guided missile cruiser, USS Lake Erie, CG-70, Littoral Combat Ship USS Wichita, LCS-1, isang nuclear attack submarine, amphibious warship USS Iwo Jima, LSD-7, USS Fort Lauderdale, LPD-28, USS San Antonio, LPD-17, kasama ang 22nd Marine Expeditionary Unit. Dagdag pa dito ang mga asset ng US Air Force na ipinadala sa Puerto Rico, kabilang na ang mga F-35, Lightning II, Joint Strike Fighters at mga MQ-9 Reaper. Laban Pinas.